Minsan talaga pagka sobrang dami ng ginagawa, nakakalimutan na natin kumain or minsan late na tayong kumain. May mga bagay-bagay kasi na bago tayo umalis, kailangan tapusin natin para wala na tayong babalikan. Gano'n naman tayo kadalasan, 'di ba? Kasi minsan marami tayong mga extracurricular na kailangan tapusin natin yung isang bagay para magawa naman natin yung ating mga susunod na gagawin. At kung halimbawa minsan meron tayong pupuntahan, kailangan matapos natin yung ating trabaho bago tayo makaalis. Gano'n na nga yun, ito kararating ko lang kaya bago pa lang tayo magte-take ng ating lunch, meron nga po pala kaming mga pagkain na puwede ring bumili doon sa opisina. Kaya lang ako guys, umuwi po talaga ako dito sa bahay para i-check ito, yung ating little boy at si nanay dito sa bahay. Kasi minsan dadalawa lang po talaga sila, wala silang kasama dito sa bahay guys. Kaya kailangan ko ring umuwi baka mamaya meron palang kailangan si nanay or may sasabihin na agad-agad nating i-comply. At ito nga po pala nagluto pala si nanay diyan ng tinulang manok guys. Pero may nakita nga pala ako ditong daing na ito guys, iprito ko nga lang kasi parang masarap siyang i-partner doon sa ating tinola. And pagkatapos nga po ako na ang naghugas dahil si nanay sobrang busy rin at talagang pagod yun siya. Kailangan niyang magpahinga. Sakto rin nakatatapos lang nilang kumain at naglalaro na itong si Yayam kaya sinamahan niya na. Sabi ko kay nanay, ako nang bahala dito sa kusina. Dahil yan nga po yung aking hinuhugasan dyan, yung pinagkainan ko lang. Dahil ganyan po sa amin, ganyan dito guys sa bahay. Hindi kami nagtatambak ng mga hugasin kasi alam nyo na, maraming mga gumagapang. Tsaka guys, isa pa, syempre iniingatan din natin na magkasakit lalo pa mayroong bata dito sa ating bahay, may bulinggi tayo, ingat-ingat tayo guys at talagang wala tayong pampahospital pagka tayo ay nagkasakit. At ito nga nagmamadali nga ako dyan guys kasi babalik po ako sa aming office dahil meron pa kaming gagawin. Napansin ko nga rin kasi yung ating panahon, parang babagsak na naman ang ulan yan. Sumusungit na naman ang ating panahon guys kaya nagmadali na akong hugasan yan dyan. Kasi para yung tulog ni nanay at ni Yayam ngayong hapon is tuloy-tuloy na at hindi sila maistorbo. Ganun lang sabi ko nga kay nanay, pagka natutulog si Yayam, samahan niya na para naman nakakapagpahinga rin yung kanyang katawang lupa kasi nga po 'di ba maaga pa kaming gumigising para magkikilos-kilos, magluto, maglinis ng bahay at talagang nanay na nanay ang dating namin ni nanay. Ganun talaga ang role natin kahit na nagtatrabaho pa tayo. Buti nga itong si Yayam hindi pa nag-aaral. Pero pagka maaga kaming gumigising, abay talagang maaga rin siya nag-aabang din. Talagang napakakulit na yun sa edad niya kasi guys at talagang hindi mo na mapipigilan. Lumalaki na yung aming alaga kaya ganun. Ito nga pinasok ko na rin pala. Ito yung mga labahin namin dahil si nanay nakafocus lang doon kay Yayam. Ako na yung gumawa ng iba guys. Wala naman din akong gagawin. At pinunas-punasan ko na rin to dahil nga matutulog na kami nitong bulinggit na to. At kita nyo nga matutulog na lang nag-enjoy pa siya sa kaka-cellphone. At tayo yung lagi nang napapagalitan dahil nga kaka-cellphone ni Yayam. At ito nga tingnan nyo, halos lahat ng cellphone dito, cellphone ni nanay, cellphone ko guys, ibit-bit niya na. Pero naman yung kanyang laruan, high-tech guys. Basta talaga gusto niyang laruan, ayan yung laman ng basket na yan, itinaob niya na naman guys, tinuad niya na naman doon at lahat ng kanyang mga laruan, talagang nakakalat. Napapagod na nga si nanay, kaliligpit. At ito pala yung itsura ng aming kalsada guys, pag morning, tingnan nyo nga, ang dami mga ebs ng aso dyan na nagkalat sa kalsada, ewan ba dito sa mga may-ari guys. Sobrang kawawa yung mga bata pag nakaapak sila ng ganun, di ba? May baon pa sa school. At ito nga, nilabas ko na yung mga damit para naman kahit papaano mainit. Ito pa kasi yung mga nilabhan ni nanay kahapon na hindi natuyo.